Ako po ay tinatawag na Catholic Buddhist. Lahat ng aral na ipinaliwanag, totoo. Ano pa ang dahilan para magduda ka? Ano pa ang dahilan para hindi ka maniwala? Panatag tayo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Tayo ay tumitingin hindi lang dito sa buhay natin. Ang tinitingnan natin yung hinaharap, no, yung buhay na darating. Matagal ko tong inaral, ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list, and that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag, A Convert Story. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa Ang Pagtawag, A Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at samahan po kami sa pakikinig sa natatanging istorya ng ating kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos para maglingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Cristo. At para kilalanin po ang makakasama natin ngayong araw, pakinggan at panoorin po natin ito. Kilalanin ang First Vice President sa Banking and Finance, kasalukuyang guro sa pagsamba ng kabataan ng Iglesia ni Cristo. Sa loob ng 35 taon, malinaw pa rin kay kapatid na James Chua kung paanong sa panahong ginugunita ang kaarawan ng sugo ng Diyos sa mga huling araw, ang kapatid na Felix Y. Manalo, nagpasya siyang umanib sa Iglesia ni Cristo. Ating alamin ang kanyang natatanging istorya ng pagtawag. Here in the Church of Christ, come with me. Ang makakasama po natin ay si kapatid na James Chua mula po sa lokal ng Quiapo, Distrito Eklesiastiko ng Maynila. Magandang araw po kapatid na James. Magandang araw din po kapatid na Mark. Kumusta po kayo? Mabuti po, patuloy po ang paggabay at pagpapala po ng ating Panginoon Diyos. At congratulate ko lang po kayo sapagkat sa taong ito at sa buwang ito ay ipinagdiriwang po ninyo at ginugunita ninyo ang ika-35 anibersaryo ng pagkakatawag sa inyo ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Congratulations po. Salamat po. Batay po sa pagpapakilala sa inyo, kayo po ay First Vice President sa isa sa mga bangko dito sa ating bansa. Ano po ba ang First Vice President? Ano po yung dapat o po pwedeng maunawaan ng mga nakikinig sa atin? Sa aking role po sa bangko, so kasama po ako sa senior management team. Kabilang po kami sa nagpapatakbo, nagpapalakad ng bangko para matiyak na tama po ang pagpapalakad nito. Ito po ay matatag, ito po ay nakakasunod sa mga regulasyon. At sa parte ko po, ang aking hawak po yung tinatawag na risk management. So doon po sa bahagi na yon, meron pong mga limits na dapat masunod, meron pong mga batayan na dapat din mapatupad. Yun po ang ginagawa namin araw-araw. At mabigat po ang responsibilidad ninyo sa inyong hanap buhay. At syempre, para sa kabatiran po ng mga nakikinig sa atin, kayo po ay guro rin Opo. sa pagsamba ng kabataan. Opo. At ang guro sa pagsamba ng kabataan, mayroon din pong mabigat na responsibilidad o pananagutan, lalo na nga't nagtuturo po kayo ng mga pangunahing aral din ng ating Panginoong Diyos para po sa mga kabataang Iglesia ni Cristo. Opo. Ilang taon na po kayong guro sa pagsamba ng kabataan? 30 years na po nitong nakaraang April po. Halos magkasunod po nang kayo matawag sa Iglesia ni Cristo. At 30 taon na rin po pala kayo dyan sa inyong tungkulin. Congratulations po, Salamat. kapatid na James. Pero hindi po kayo ipinanganak na Iglesia ni Cristo. Ay, hindi po. Ano po ang kinagisnan ninyong relihiyon? Ako po ay tinatawag na Catholic Buddhist. Medyo kakaiba sa pandinig. Papaliwanag ko lang po dahil ako po ay Filipino-Chinese. Kaya sa aming sambahayan, sa isang parte, sa mother side, Katoliko, at sa father side naman po, palibhasa Chinese, ay yung mga Buddhist tradition, yun po yung aming kinagisnan.
At ganun din, nag-aral po kasi ako doon sa Buddhist school, Chinese Buddhist school. Parehas mo pong pinractice yung pagiging Buddhist and at the same time yung pagiging Katoliko. Yaman na nga ang kinagisnan mong relihiyon mula sa inyong mga magulang pareho yung Catholic at Buddhist. Paano po ang ginagawa niyong paglilingkod ng mga panahon na kayo ay Catholic Buddhist pa? Sa Katoliko noon, gaya siguro ng ibang mga Katoliko, ay talagang sumasamba, lumuluhod sa mga rebulto, nangungrus kapag nadadaan doon sa mga estatwa o doon sa mga rebulto, sumasama doon sa mga prosesyon. Bilang bata, excited ka makasama doon sa mga tinatawag na prosesyon. At doon naman sa pagiging Budista, ay dahil sa nag-aral po ako sa isang Buddhist school, every morning po yun, nagsasagawa kami ng mga Buddhist prayers. At ganoon din may pagkakataon na ako po ang nagli-lead. Sa maraming pagkakataon, ako po nagli-lead ng mga prayers dun sa aming paaralan. Buti po hindi kayo nalilito kung ako ba ay Katoliko, ako ba ay Buddhist. Lalo nung lumalaki kayo, wala bang question, wala bang namumuong mga katanungan sa isip po ninyo? May pagkakapareho sa isang banda. Pero nung tama po kayo, nung mas nagkakaroon na po ako ng liwanag sa pag-iisip, no? Parang, teka muna, sa Katoliko, iba rin naman sa Budista. Sa Budista na naniniwala sa rebirth o dun sa reincarnation. Opo. Naniniwala sa karma na halimbawa, gumawa ka ng mabuti, ikaw ay sa mas mataas or mas magandang kalagayan ka sa susunod na buhay. Pag gumawa ka ng masama, pwede ka maging hayop o pwede ka mapunta doon sa tinatawag na may parang impyerno rin po sila . Samantalang sa Katoliko naman, wala pong ganun. Sa Katoliko, pag namatay ka, pupunta ka sa langit o pupunta ka sa impyerno. Actually, yung ganung At meron pang sinasabi silang panggitna. purgatorio. Kung nakagawa ka ng mabuti, nakagawa ka rin ng masama, at hindi pa tiyak kung saan ka, doon ka muna sa sangagan ng kaluluwa, kung tawagin nila. Purgatorio po. Purgatorio. Doon sila may parang pagkakapareho ng Budista. Kasi Opo. may parang ganun din po paniniwala ang mga Budista. Kaya doon sa mga pinapractice po namin sa aming pamilya, no, ang pareho sa Katoliko, yung sa patay, yung pag sa araw ng patay, yung nag-aalay doon sa mga puntod. Yun ba yung parang may insenso pa? Meron po mga insenso, mga tsaka may ganun. mga Opo. pagkain. Although doon sa... Halos magkamukha po, no? Kasi Opo. sa Katolisismo, sa kinagis ng relihiyon ng marami sa atin dito sa Pilipinas, may mga pagkain ding dinadala sa puntod. Sa Budista lang po, meron po silang ibang araw. Opo. Hindi po doon same as doon sa November 1 o November 2 ng mga Katoliko. Usually around April po yun. Doon sinasagawa yung pag-aalay doon sa mga patay. Malalim ang pagkakilala po ninyo at marugdob ang paglilingkod na ginagawa ninyo sa kinagis na ninyong relihiyon. Paano po kayo natawag sa Iglesia ni Cristo? Noong 1986, alam niyo naman po yung 1986, magulo yung politika noong mga panahon na yon. Nagkaroon ng pagpapalit ng gobyerno. Noong mga panahon din yun ay masasabi natin na ang mga nakabroadcast sa radyo noon ay parang pare-pareho lang yung panig na maririnig. So ako naman po ay naghahanap ng wala na po bang ibang maaring mapakinggan? Baka meron pong ibang istasyon na maaring magsabi ng kung ano ang katotohanan. So parang pare-pareho ang perspective Opo. na napapakinggan po ninyo sa radio stations during that time. Opo, one-sided. And siguro po parang nabubulunan kayo sa ganong impormasyon. Opo. So gusto nyong mapakinggan naman yung kabilang panig or kabilang side that Yes time po. po. Opo. Kaya naghanap po ako ng pwedeng mapakinggan. So talagang nag-scan po ako ng mga frequency na sa radyo. At kumbaga gamitin ko na po yung term na natsambahan ko po talaga yung DCEC. At ang malinaw na programa noon at natatandaan ko yung programa ni Katotoy Talastas. Napakahusay magpaliwanag at talagang lahat ng panig ipapaliwanag ng Katotoy Talastas. Sa mga nakikinig po sa atin na medyo kaedad natin, kapatid na James, kilala nila
si Katotoy Talastas. Pero syempre yung mga mas bata-bata Bata. sa atin, maaring hindi na po nila inabutan ang Katotoy Talastas at magaling na political analyst ang Katotoy Talastas. Pagka mga ganyang komentaryo, talagang pinakikinggan siya ng mga mamayang Pilipino, lalo na noong mga panahon po na yan. Opo. May mga pagkakataon na aalis muna ako dun sa pakikinig ko at pagbalik ko, religious program na. So, may mga pagkakataon na parang kakaiba ata ito. Hindi ito yung mga usual kong napapakinggan. So, kaya yung naging interesting para sa akin, yung mga religious program ng Iglesia ni Cristo. To the point na hindi na yung political programs yung pinakikinggan ko. Nawalan po kayo ng interes sa politika, kundi nabaling sa pagre-relihiyon ang Opo. inyong interes. Talagang hinahanap ko po yung mga programa. Natatandaan ko po noon sila, Kabularan, may programa po sila noon, Araw ng Linggo. Alam ko po may pagkakataon pa na tumawag ako sa istasyon para magtanong. Yun po at na alam ko na on the air po yung yung tanong ko. Naalala po ninyo yung itinanong ninyo sa ere? Kung kailangan po talaga na ang bautismo ay paglulubog. Yun po yung isa sa mga tanong na parang naikumpara ko kasi sa Katoliko hindi naman required ang lubog, no? Buhos o kaya wisik. Yung kung tawagin po nila ay binyag. Binyag. Opo. At ang binibinyagan sanggol. Opo. Bata, lalo't ipinanganak na ang mga magulang ay kapwa Katoliko po. Opo. Paano po sinagot ng kapatid na Bularan ang inyong katanungan? Ang talagang napansin ko po, Biblia po talaga. Talagang maghahanap po sila or babasahin po nila yung angkop na talata. Na Yung siyang kasagutan doon sa sasagutan inyong doon sa tanong. katanungan. Talagang magbabasa po ng Biblia. At batay po sa Biblia, talagang ang pagbabautismo na ginawa ng mga unang lingkod ng ating Panginoong Diyos sa panahong Kristiyano, di ba? Sa panahon ni Juan Bautista, nang siya'y magbautismo, inilulubog sa tubig nang magbautismo ang mga apostol. Inilulubog sa tubig ang magbabautismo at ang babautismo. Kaya hindi pwedeng wisik, no? Hindi pwedeng buhos. Talagang lubog po sa tubig. Natatandaan ko parang binasa pa nga po doon na pumunta sa lugar na maraming tubig. O parang, Opo. yun po yung natatandaan ko po. Talagang sinubaybayan ko na po yung mga religious program. Talagang nakikinig na ako ng mga religious programs. Papaano po kayo nakarating sa tagpo o sa sandali na nagpasya kayo na panayan na kayong makikinig, mag-aaral ng mga salita ng Diyos na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo at kalaunan, aanib na, papasok na sa Iglesia ni Cristo? Doon sa loob ng 5 years na pakikinig ko sa radyo, talagang napakinggan ko na yung mga iba't ibang aral na itinuturo sa loob ng iglesia. At ang nakita kong kaibahan sa loob ng iglesia, meron tayong mga Bible prophecy na pinapaliwanag. Mga paunang pahayag o yung tinatawag sa karaniwan na hula, pinapaliwanag. Opo, tama kayo. Hula o paunang pahayag ng ating Panginoong Diyos Opo. na nakasulat po sa Biblia. Tama po. Hindi po ito tinatalakay o dinidiscuss sa ibang mga relihiyon. Halimbawa po, yung sa pagkakaroon ng unang digmaang pandaigdig, First World War. Sa Biblia po Nasa yun. Biblia. At yung PETSA, no, yung July 27, 1914. At pagkatapos, ang hindi ko rin po makakalimutan no, nung pinaliwanag yung may kalahating oras na katahimikan. At lahat po ng binabanggit ninyo na katuparan po ng mga paunang pahayag ng ating Panginoong Diyos o hula na nakasulat sa Biblia, hindi lang po sa nangyari na dito sa mundo at patuloy na nangyayari sa panahon po natin ngayon, kapatid na James, maging sa Iglesia ni Cristo, yan po ay pinag-aaralan po sa isinasagawang mga Bible study. Opo. At kahit po sa panahon ng pagsamba sa loob ng Iglesia ni Cristo. Opo. Malaking tulong talaga yung pakikinig ko po doon sa radio programs. At sa huli, siguro po ang
naging parang personal challenge sa akin is sa ibang relihiyon ay walang sugo. Opo, opo. Pero sa atin, sa loob ng Iglesia ni Cristo, meron tayong sinasampalataya ng pagsusugo at sugo ng Diyos sa mga huling araw. Ang talagang naging pasya ko lang doon o nakakumbinsi po sa akin ay lahat ng aral na ipinaliwanag, totoo, Nangyari. nangyari, Natupad. natupad. Okay. Ano pa ang dahilan para magduda ka? Ano pa ang dahilan para hindi ka maniwala? Kaya yun po talaga yung nag-udyok sa akin. Palibasa siguro na taon din na yung mga panahon na yon ay malapit yung kaarawan o yung birthday ng sugo. Naglakas na ako ng loob kahit wala po akong kakilala. Pumunta na ako sa kapilya ng Iglesia ni Cristo, doon sa gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. Saang lokal po yan? Lokal ng Solis. Nahihiya pa nga po ako noon. Dahil sa pagkatapos po o ng pagsamba, yun po yung pagpunta ko doon. O yung pagpunta ko po doon ay katatapos pa lamang ng pagsamba. So, meron mga nagkikwentuhan. Nahihiya po talaga akong lapitan. May isa po kasing kapatid na babae na mag-isa lang siya doon. Nilapitan ko po at tinanong ko po sa kanya o sinabi ko po sa kanya, gusto kong magsuri pa ng mga aral ng Iglesia ni Cristo. Tsaka gusto ko yung tuloy-tuloy pang makapakinig ng mga aral. Nagkataon, hindi po siya taga-lokal ng Solis. Pero siya po yung nag-refer po sa akin sa isang diakono. At yung diakono, siya naman po yung nag-refer po sa akin sa isang ministro na siya naman po yung nagturo sa akin ng mga aral na tinataguyod sa loob ng Iglesia ni Cristo. At kabilang po sa mga aral na itinuro sa inyo at lalong niliwanag po sa inyo, yung mga aral po na may kinalaman po sa mga paunang pahayag ng ating Panginoong Diyos o hula na nagkaroon ng katuparan. Opo. Na ang lahat po pawang nakasulat sa Biblia. Opo. At ang mga aral po na yon, ang mga hula o paunang pahayag ng ating Panginoong Diyos, inihayag po yan ng ating Panginoong Diyos sa kanya sugo. Opo. Sa kapatid na Felix Y. Manalo, na ang kapatid na Felix Y. Manalo naman po ang nangaral ng ukol po sa binabanggit ninyo na mga aral na nakatawag po ng pansin ninyo, kapatid na James. Opo. Mula po ba doon nagtuloy-tuloy na? Tuloy-tuloy na po talaga. Wala pong tigil akong nag-a-attend na dun sa mga Bible study, no? At ganun din dun sa pagsamba. Tuloy-tuloy na po yun hanggang sa mabautismohan po. Nagsimula po kayong magtanong sa mga kapatid po natin, nilaksan ninyo ang loob ninyo sa lokal ng Solis. Anong araw nga po yun? May 9 po yun. Araw ng Huwebes, Thursday po yun. Anong taon po? 1991 po. At kailan po kayo nagsimula na panayang makinig sa mga aral ng Panginoong Diyos? The following day po mismo, May 10, nagsimula na po akong makinig ng panayan. Doon mismo sa araw na ginugunita ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang kapanganakan ng kinikilala at sinasampalatayanan nating sugo ng Diyos sa mga huling araw. Opo. Ang kapatid na Felix Y. Manalo. Kapatid na James, nang kayo po ay babautismohan na sa araw ng inyong bautismo, ano po ang nasabi ninyo sa ating Panginoong Diyos sa panalangin? Talagang taos-pusong pagpapasalamat dahil po sa finally, parang ito na, kabilang na ako sa loob ng Iglesia ni Cristo na dati-rati, nakikinig lang po ako. Tsaka sabi ko, bakit parang ang tagal ko pang nakinig? Parang salamat at finally, nabautismuhan na. Magaan yung pakiramdam at meron na pong pag-asa sa kaligtasan. Maraming salamat po, kapatid na James. Meron pa po tayong mga pag-uusapan pero bibitinan lang po natin sandali. Huwag po muna kayong aalis, magbabalik po ang pagtawag pagkalipas lang po ng ilang paalala. Narito ang ilang butil ng katotohanan mula sa banal na kasulatan. Sa awit 71:14 at 1-2 ay ganito ang isinasaad.
Ngunit sa ganang akin, lagi akong aasa. Sa tuwi-tuwi pupurihin kita. O Panginoon, sa iyo ako nanganganlong. Huwag mong tulutang malagay ako sa kahihiyan. Iligtas mo ako at dalhin sa iyong katwiran. Ikiling mo sa akin ang iyong pakinig at iligtas mo ako. Sumainyo ang ilang butil ng katotohanan mula sa banal na kasulatan. Nagbabalik po ang pagtawag, A Convert Story, at ang kasama po natin ay ang kapatid na James Chua mula po sa lokal ng Quiapo, Distrito Eclesiastico ng Maynila. Magandang araw po kapatid na James. Magandang araw po, kapatid naman. Samantalahin na po natin ang pagkakataon. Baka meron po kayong gustong batiin. Go ahead po. Binabati ko po yung destinado ng aming lokal, ang kapatid na Prince Lopez, at ang isa sa mga ministro sa distrito ng Maynila, ang kapatid na Jason Paulite. At syempre po ang aming tagapangasiwa, ang kapatid na Wilson Cayago. Maraming salamat po kapatid na James, at pagbati po sa lahat ng mga may tungkulin at mga kapatid dyan sa Distrito Eclesiastico ng Maynila. At syempre po, sa lahat ng mga kapatid sa buong mundo. Binabati ko na rin po sina kapatid na Ernst Tolentino, sina kapatid na Luisito Cañete mula po dyan sa Aklan, at maging si kapatid na Joel Soriano mula naman po dyan sa Edmonton, Canada. Hindi po namin kayo kayang isa-isahin. Pagbati po sa inyong lahat na sumusubaybay sa programang ito. Nababasa po namin ang lahat ng inyong comments sa comment section ng ating programa. Kapatid na James, nabanggit po ninyo na ang isa sa mga nakatawag ng pansin sa inyo sa loob ng Iglesia ni Cristo, yung mga paunang pahayag o mga hula ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia na nagkaroon ng katuparan sa panahon natin at sa mga nagdaang panahon. At hanggang ngayon, ang marami sa mga sinabi ng ating Panginoong Diyos noong una, patuloy po na natutupad. At iyan po ay nahayag sa pamamagitan po ng kanyang sugo sa mga huling araw na to, ang kapatid na Felix Y. Manalo. Gaano po kahalaga ang lahat ng aral na itinuro ng sugo ng kapatid na Felix Manalo sa inyong buhay, na siyang patuloy rin na itinataguyod at itinuturo ng kasalukuyang pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo sa pangunguna po ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Napakahalaga po dahil sa ang Iglesia ni Cristo ay bunga ng pagpapagal, pagtsatsaga ng kapatid na Felix Y. Manalo. Mag-isa lang siya nung sinimulan niya ang pangangaral ukol sa Iglesia ni Cristo. At kung hindi po nagtiyaga, naglakas ng loob ang kapatid na Felix Y. Manalo, hindi po tayo makikinabang dun sa pag-asa sa kaligtasan. Totoo po yung sinabi ninyo. At malinaw po sa atin ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo, ang pagsusugo po sa kapatid na Felix Manalo ay awa, habag ng ating Panginoong Diyos, para ang mga tao na nilalang niya magkaroon po ng pagkakataon na magtamo ng kaligtasan. At yung ukol po sa pagtatagumpay ng Iglesia ni Cristo, bagamat nagsimula po sa isang tao, sa kapatid na Felix Manalo, tayo po ang saksing buhay. Nakatalatag na po ito sa iba't ibang panig ng mundo. Libo-libo na po ang mga ministro at manggagawa na katuwang ng pamamahala na patuloy na ipinangangaral ang aral ng ating Panginoong Diyos na inihayag sa sugo o sa kapatid na Felix Manalo. At napakarami po sa mga kapatid. Ang hindi lang basta karaniwang kapatid o kaanib sa Iglesia ni Cristo, kundi mga may tungkulin pa na nagmamalasakit din po. Nagmamahal din po sa Iglesia at katuwang po ng pamamahala para po patuloy po na sinupin, para po patuloy na mahalin ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sa buhay po ninyo, paano nabago ng mga aral na tinanggap ninyo sa loob ng Iglesia ni Cristo ang buhay ninyo? Siguro kung wala po ako sa Iglesia ni Cristo, sa hirap ng buhay ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin po eh.
saan ka babaling o kanino ka makikinig. Iba't iba yung naririnig natin sa paligid. Pero sa loob ng Iglesia ni Cristo, meron tayong pamamahala. Sila po yung nagtuturo sa atin, gumagabay sa atin. So, makinig lang tayo sa tinuturo ng pamamahala. Nakatitiyak tayo na mapapabuti tayo. Mapapabuti po tayo palibasa ang itinuturo ng pamamahala, kalooban ng ating Panginoong Diyos. Opo. At ang Panginoong Diyos na po ang tumiyak na kapag ka tinupad, sinunod po natin kung ano gusto niya, kung ano kalooban niya, hindi niya po tayo pababayaan. Pagpapalain niya po tayo kahit nasa gitna pa tayo ng mundo na magulo, na ginagalawan po natin, ang ating Panginoong Diyos po ang siyang gagabay sa atin at magkakaloob ng lahat ng mabubuting kailangan natin. Panatag tayo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Tayo ay tumitingin hindi lang dito sa buhay natin. Laging pinapaalala sa atin na pwedeng yung mga gusto natin sa buhay, pwedeng hindi mangyari sa buhay na to. Pwedeng hindi kaagad ipagkaloob sa atin. Matuto tayong maghintay, matuto tayong magtiyaga sa pananalangin. At sigurado naman na hindi sayang yung mga ginagawa nating paglilingkod. Dahil sa ang tinitingnan natin yung hinaharap, no, yung buhay na darating, na yun naman talaga ang pinakahahangad natin dahil hindi perpekto yung buhay dito eh. So kung ano man meron tayo dito, masaya na tayo na nakakatawid tayo sa araw-araw basta meron tayong patnubay, meron pagsama sa atin ng ating Panginoon. Napansin ko po, kapatid na James, nung kayo ay magsimulang makinig sa loob ng Iglesia ni Cristo, nang kayo ay tawagin ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo, magulo din ang bansa noon. Magulo rin. At harapin na natin ang katotohanan sa panahon natin ngayon, magulo rin po. Magulo pa rin itong ating bansa na kinaroroonan. Pero hindi lang naman po dito sa Pilipinas. Kahit sa panig po ng daigdig, hindi na po maiiwasan ng kaguluhan, hindi po maiiwasan ng kawalang katarungan, sapagkat ipinagpaunan na po yan ng ating Panginoong Diyos na mangyayari kapag malapit na ang araw ng paghukom. Ang bentaha po natin yung nabanggit nga ninyo, na yun naman ang itinuturo sa atin ng pamamahala. Mayroon pong pamamahala na siyang gabay at patnubay natin para magawa natin kung ano ang tama, kung ano ang kalooban ng ating Panginoon Diyos, sapagkat ang pamamahala po ang nagtuturo sa atin ng kung ano ang ipinagagawa ng Panginoong Diyos. Kapag ginawa po natin yun, ano man po ang hirap na maaari pa natin pagdaanan o kahit panganib pa yan, alam po natin, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Kaya, ano po ang gusto ninyo sabihin? Lalo na may mga kababayan po tayo, no, na baka naguguluhan sila. Hindi nila alam bakit nagkakaganito ang paligid, bakit pasama ang mundo, bakit sa kabila ng mahirap na sitwasyon ng mundo, ito tayo mga Iglesia ni Cristo, buo ang pag-asa natin at tuloy-tuloy lang po tayo sa paglilingkod, ano man ang mangyari. Sige po. Doon sa mga kababayan po natin na naghahanap ng kasagutan, dapat unahin po natin kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Pero paano po natin malalaman kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos? Ako po sa panig ko po, nakilala ko po kung ano ang kalooban ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pakikinig sa mga aral ng Iglesia ni Cristo. Dahil ang kasagutan po sa mga problema po natin, doon po talaga sa mga aral ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, inaanyayahan ko po kayo na kung meron man po kayong mga kinaaniban ng relihiyon, wala pong masama na makinig kayo sa mga aral na tinataguyod ng Iglesia ni Cristo. Kung meron din pong malapit na gusaling sambahan o kapilya ng Iglesia ni Cristo sa inyong lugar, pwede rin po kayong pumunta at masaya po kayong i-entertain ng mga kapatid namin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po, kapatid na James. At bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, ay binabati at pinasasalamatan lang po natin ang mga nakasama po natin sa pagbuo ng programang ito.
sa INC Radio at sa INC TV. Ngayon din po, pinasasalamatan po natin ang SEBSI President and CEO, ang ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, at higit po sa lahat na pinasasalamatan natin ang ating pinakamamahal na kapatid, ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal, sa lagi pong pagmamalasakit sa bawat isa sa amin, sa patuloy po na pagtuturo para po ang magawa namin ay ang kalooban ng ating Panginoong Diyos at makapagpatuloy po na makapaglingkod anuman po sitwasyon na pinagdaraanan po ng bawat isa sa atin. Hanggang sa muli po, ako po ang inyong nakasama, ang kapatid na Mar Oriondo. Lagi po ninyong samahan ang programang ito, ang Pagtawag, A Convert Story. Maraming salamat po.